Sa mundong ating ginagalawan, marami ang mapanghusga. Mga taong normal naman ang itsura, pero ugali ang may problema. Taong edukado, pero wala namang modo. Subalit, may mga tao ring ipinanganak na may kakulangan, pero pinipilit na maging normal ang buhay. Ngunit, may mga pagkakataon na hindi iyon ang nakikita ng iba. Ganoon na lang palagi ang nararamdaman ni Manuel mula sa mga tao. Pinagtitinginan siya kapag daraan sa kanto, papasok sa trabaho o kaya ay kahit bibili lamang ng pagkain. Hindi siya artista, hindi rin siya sikat, pero mayroon siyang kapansanan. Pilay si Manuel at sapat na dahilan na iyon para usisain siya. Bawat ulo mapapalingon sa kanya kapag sumasabay na siya sa paglalakad. Kapag nakalalagpas naman siya, hindi makakatakas sa panglalait, pagtawa at mga matang mapanghusga ng iba. Masakit, nakakainsulto. Pero dahil ganoon yata talaga ka-unfair ang mundo, pinilit niya na lang ang sariling tanggapin iyon. Ano ba naman yan? Bakit kasi sa gitna nilalagay itong timba? Alam na dinaraanan ng mga tao to eh. Singhal sa kanya ng isang babae na kaaakyat lang ng 4th floor ng munisipyo. Paika-ikang lumapit si Manuel at itinayo ang timba. Sorry po, hindi naman kasi tumitingin sa daan. Naiinis na pinutol nito ang sasabihin niya. Ay buwisit, mag-a-apply pa ako. Bakit kasi may pilay ditong janitor, hindi naman nakakapaglinis ng maayos? Nang makaalis ang babae, bumuntong hininga na lang si Manuel. Nagkalat ang maruming tubig sa tiles na sahig. Lilinisin niya na naman ulit iyon. Pagkatapos maglinis, bumaba na siya para kumain ng tanghalian sa labas. Sa karinderya doon madalas kumain ang mga empleyado dahil mas mura. Oh, ano sa'yo Manuel? Tanong sa kanya ni Aling Dalia, ang may-ari ng karinderya. Mukhang pagod na pagod ka. Napangiti si Manuel. Oo nga po eh, kapagod. Pero kaya naman, malakas ako eh. Tumawa si Aling Dalia. Kaya natutuwa kami ng asawa ko sa'yo. Kahit pilay ka, nagsisikap kang trabaho. Hindi ka katulad ng iba dyang tambay lang sa kanto at walang pag-asenso. Sana katulad mo yung anak ko. Naku, ayaw kumilos kahit sa bahay o tumulong man lang dito sa negosyo namin. Matututo rin po yun, sabi niya kay Aling Dalia. Tumawa ito. Ay, napapadaldal na ako. Ano nga ulit sa'yo? Isang pritong tilapia lang po at isang order ng kanin. Pahingi na rin po ng mangkok ng sabaw. Natatawang sagot ni Manuel. Nang makuha niya ang order niya ay naghanap agad siya ng upuan. Nanalangin muna siya sa kanilantakan ng pagkain. Kulang sa kanya iyon. Sa sobrang pagod, parang kaya niyang umubos ng isang kalderong kanin. Pero kailangan niyang magtipid. May maintenance na gamot pa kasi ang tiyahin niyang kailangan bilhin. Pwedeng makiupo? Wala na kasing upuan. Dito na lang ang bakante. May nakaupo na ba dito? Tanong ng isang babae sa kanya. Tumunghay si Manuel sa babae. Sige, maupo ka. Salamat. Nakangiting wika naman ng babae. Napayuko si Manuel sa hiya. Iyon ang unang beses na may kumausap sa kanyang babae na kasing edad niya lang. Naninibago siya. Wala kasing kumakausap sa kanya ng walang kasamang panglalait. Hindi naman sobrang ganda nito. Medyo maitim at malaki ang mga mata. Pero maayos naman sa sarili at palaging nakangiti. Nahahawa tuloy siya sa aura nito at kaaya-ayang tingnan kapag masaya. Janitor ka dito? Napansin kita kaninang naglilinis dun sa 4th floor. Ang galing mo. Bumaba ang tingin nito sa mga paa niya. Hindi sumasakit yung mga paa mo kahit mabigat ang trabaho mo? Napangiti si Manuel. Hindi naman, saka hindi masyadong mabigat ang trabaho ko dito sa munisipyo. Ang sipag mo naman,
Ako nga pala si Telma. Anong pangalan mo? Pinunasan niya ang mga kamay at nakipagkamay sa babae. Manuel. Manuel ang pangalan ko. Hindi niya inaasahang iyon ang simula ng pagbabago ng buhay niya. Nagkaroon sila ng pagkakataon ni Telma na mas makilala pa ang isa't isa. Naging magkaibigan sila hanggang naging magkasintahan. Anong kalokohan to, Telma? May ihaharap ka na nga sa aking lalaki. Yun pang ganyang pilay. Ano? Mag-aasawa ka ng inutil? Bulyaw ng ama ng nobya niya. Napailing si Telma. Pa, ano naman kung pilay siya? Hindi po siya inutil. Masipag naman po siya at kayang magtrabaho. Bahala ka sa buhay mo. Matigas yung ulo mo. Sige, sumama ka dyan. Magpatali ka. Huwag na huwag kang babalik dito kapag gumagapang ka na sa hirap. Tandaan mo yan. Sigaw ng ama nito. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang yakapin si Telma. Alam niyang mahirap sa babae ang piliin siya, pero ginawa pa rin ito. Kaya ipinangako niyang gagawin niya ang lahat para bigyan ito ng maayos na buhay. Nasa kanto na sila para maghintay ng tricycle nang marinig nila ang pinag-uusapan ng mga ginang sa labas ng tindahan. Panay ang tingin ng mga ito sa kanila ng kasintahan niya. Aba, mag-aasawa na pala itong si Telma. Mga kasing edad mo rito, nag-asawa na tapos ikaw, tatandang dalaga na yata kasi kahit patulan ka man lang, walang magkamali. Kaya akala ko ay hindi ka na makakapag-asawa. Natatawang sabi ng ginang. At sa pilay pa pala. Napairap si Telma. Oo, mag-aasawa na ako. Ano naman sa inyo? Saka pilay si Manuel pero hindi naman siya katulad ng mga asawan niyong batugan at mga walang bayag. Hinawakan ni Manuel ang kamay ng girlfriend. Tama na. Huwag ka nang makipag-away. Napailing ito. Hindi, Manuel. Nangiinsulto sila. Akala mo naman ang linis ng mga budhi. Sobrang gaganda at sobrang perfect. Tumawang isang ginang. Tayo na nga. Hayaan niyo yung mga yan. Wala rin namang choice yung si Telma kundi patulan yung pilay. Hindi naman maganda kaya walang pumapatol na iba. Sumusobra na kayo Wika ni Telma sa mga ito. Bakit? Totoo naman. Walang may gustong manligaw sa'yo rito sa lugar natin dahil ang pangit mo. Kulot pa yung mukha mo. Mukha kang mambabarang. Tumawa ng mapakla si Telma. Ganon. Hindi na napigilan ni Manuel ang makipagsabunutan si Telma sa mga ginang na iyon. Mabuti na lang, pumigil na ang ibang tricycle drivers na napadaan. Namalayan na lang nilang nasa barangay hall na silang lahat. Hindi na kayo nahiya, para kayong mga bata. Sabi ng kapitan sa kanila. Wala bang kaso ang mga chismosa, Kap? Sila po ang nagsimula. Dapat kinukulong ang mga ganyan. Kung makapagsalita, akala mo pinapalamon kami. Naiinis na sumbong ni Telma. Hinimas niya ang braso nito. Tama na, kumalma ka na. Humalukip-kip si Telma. Napabuntong hininga na lamang si Manuel. Ayaw niyang nasasangkot sa gulo ang babae. Pagkatapos maayos ang gusot, naglakad na lang muna sila. Alam niyang hindi pa kumakalma si Telma kaya gusto niya munang bigyan ito ng oras para magpahangin. Hindi pa ba tayo sasakay? Tanong ni Telma sa kanya. Tipid siyang ngumiti. Bakit? Pagod ka na ba? Gusto mo na bang sumakay? Tumigil ang babae sa paglalakad at humarap sa kanya. Ikaw ang iniisip ko. Baka mapagod ka at mabatak niyang mga paa mo sa paglalakad. Tumawa si Manuel. Kaya ko to. Magka-holding hands naman tayo. Puro ka talaga biro. Hinawakan niya ang pisngi ng girlfriend. Tama na. Huwag ka nang mainis. Tapos na yun. Maraming nangyari ngayong araw pero huwag mong hayaang matapos ito nang hindi ka nakangiti. Tingnan mo. Tumitirik na yung kulot mong buhok. Nahampas na naman siya ni Telma. Tumawa na lamang si Manuel. Gustong-gusto talaga niya ang reaksyon nito kapag inaasaran niya.
Huminga muna ng malalim si Telma bago nagsalita. Sorry, ganun talaga ako, Manuel. Hindi ako nagpapatalo. Kapag iniinsulto ako, lumalaban ako. Sana ganun din ang gawin mo. Hindi pwedeng ayos lang sa'yong ganun ang ituring ng mga tao sa'yo dahil lang may kapansanan ka. Ginawa ko na yun noon. Pero nakakapagod din kasi, Telma. Kapag paulit-ulit kong pinaglalaban yung sarili ko, mas lalo lang nila akong gustong itrato ng masama. Kaya hinahayaan ko na lang. Binubuhos ko na lang ang oras ko sa mga taong mahal ako. Niyakap siya ni Telma. Hindi ko kayang maging katulad mo. Baka kaya pinagtagpo tayo kasi ako ang magiging depensa mo sa lahat. Na kapag may nang-away sa'yo, ako agad ang sasapak. Natawa siyang muli at gumanti na rin ang yakap. Maraming pinaramdam sa kanya si Telma. Mahal na mahal niya ito kaya sigurado siyang ito na rin ang gusto niyang makasama habang buhay. Kinasal na nga sila. Sumabay lang sila sa kasalang bayan para makatipid. Tumira na rin sila sa isang bahay kasama ang nanay ni Manuel. Sobrang saya niya nang maging asawa niya si Telma. Nagkaroon ng malinaw na direksyon ang buhay niya lalo nang malaman niyang magkakaroon na sila ng anak. Sipag mo naman, Manuel. Wala ka na bang balak magpahinga? Nakangiting tanong ni Aling Dahlia sa kanya. Manganganak na po si Telma, kailangan ko pong mag-ipon. Gusto ko pong sa ospital siya manganak para hindi po delikado. Natatakot po ako kung sa bahay lang siya manganak. Kabado po ako eh. Ang swerte naman ang asawa mo sa'yo. Ako po ang swerte sa kanya. Maikling sagot ni Manuel. Mabuting asawa sa kanya si Telma at mahal din siya nito. Isa pa, alam niyang mahirap din magbuntis at iyon lang ang magagawa niya para umalalay. Nang sumapit na ang delivery day ng asawa niya ay hindi talaga siya mapakali. Pinagpapawisan siya ng malamig. Manuel, kumalma ka nga. Magiging maayos ang mag-ina mo. Saad ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Nay, first time po namin to ni Telma. Siyempre, hindi ko magawang kumalma. Ang daming tumatakbo sa isip kong pwedeng mangyari. Hinawakan nito ang kamay niya. Tama ka, anak. Ipanatag mo ang loob mo. Manalangin na lang tayong sana'y maging successful ang panganganak ng asawa mo. Iyon na nga ang ginawa nila ng buong oras na iyon. Nang lumabas na ang doktor, kahit pa ika-ika ay tumayo na agad si Manuel at sinalubong ito. Dok, kumusta po ang mag-ina ko? Nag-aalalang tanong niya sa doktor. Ngumiti naman ito. Ayos na po ang misis at ang baby. It's a healthy baby boy. Nakahinga siya ng maluwag. Samantala, nagtatatalo naman sa tuwa ang nanay niya dahil tama ang hula nito. Gusto niya sana ng babae pero masaya pa rin naman siya. Anumang kasarian ng anak niya itatanggapin niya iyon dahil ganoon magmahal ang isang magulang sa kanyang anak. Mabuti na lang at kamukha mo siya. Tisoy na tisoy si John Paul. Siguradong maraming paiiyakin yan. Nang hihina, ngunit nakangiting sabi ni Telma. Mahinang tumawa si Manuel at pinaglaruan ng maliliit na kamay ng kanyang anak. Maganda rin naman kung ikaw ang kamukha. May maliit akong pusa. Tigre ka na eh. Napairap ang asawa niya. Huwag mo akong simulan, kapapanganak ko lang. Natatawang lumapit siya sa asawa at hinalikan ito sa noo. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa regalo mo sa akin. Sobrang saya kong dumating si John Paul sa buhay natin. Pinapangako kong mas magsisikap pa akong maging mabuting asawa sa iyo at ama kay John Paul. Basta simula ng araw na iyon, naging buo ang buhay ni Manuel kasama ang pamilya niya. Mahirap man minsan, kinakaya pa rin. Ni hindi niya na nga napansin ang mga lumipas na taon. Ang lagi lang nasa isip niya ay ang magsumikap at mas lalong maging masipag para sa mga ito. Manuel, ako nang maghahatid kay John Paul. Ang kulit-kulit mo talaga, hindi ka ba napapagod? Tanong sa kanya ni Telma. Umiling siya kaagad. Gusto kong ihatid ang anak natin kapag papasok na siya sa umaga.
Umaalis din naman ako. Idadaan ko na lang siya. Ikaw na rin ang susundo sa kanya sa tanghali dahil may trabaho ako. Pagbigyan mo na ako. Gusto kong makita ang anak natin. First time niyang mag-aaral na talaga. Ano kayang magiging reaksyon niya? Iiyak kaya siya katulad ng ibang bata? Tumawa si Telma. Sus, imposibleng iiyak yung anak mo. Kahapon pa nga lang namimili tayo ng gamit sa school. Sobrang excited na. Mas dapat kang mag-alala kapag iniwan mo sa school. Baka hindi na bumalik. Humalakhak na rin si Manuel. Kahit din naman siya, excited siyang makita ang anak niyang pumapasok sa eskwelahan. Kahit wala nang matira sa kanya, basta maibigay lang niya sa bata ang mga bagay na hinahangad nito. Papa, pupunta po tayong school? Sabi po ni Mama, kakanta po ako roon ng Bahay Kubo. Bibilang ng 1, 2, 3. Kakanta ng ABC song. Masiglang sabi ng anak niya. Inayos niya ang buhok ni John Paul. Ang aga pa. Wala pa tayo sa school. Ang taas na agad ng energy mo. Aba, handa na talaga ang anak kong pumasok. Nang may dumaang jeep ay agad nang pumara si Manuel. Pinauna niyang sumakay ang anak niya sa loob. Sasakay na sana siya nang muntik ng bahagyang umandar ang jeep. Kung hindi lang siya nahawakan ng mga pasaherong nasa dulo, baka natumba na siya sa kalsada. Malakas na tinapik ng lalaki ang jeep. Ano ba naman yan, Manong? PWD po yung sumasakay at natumba na po yung bata. Huwag naman pong atat umandar. Muntik na po kayong makadisgrasya. Sorry, hindi ko nakita. Akala ko nakasakay na. Hinging paumanhin naman ang driver. Tinulungan na siyang umakyat ng mga pasahero. Nagpasalamat naman siya agad sa mga ito. Kinuha niya ang kanyang anak at kinandong na lamang. Pinagpag niya ang tuhod ni John Paul dahil nadumihan na. May masakit ba? Tanong niya sa anak. Wala ka namang sugat? Umiling agad si John Paul. Mabuti na lang at hindi ito katulad ng ibang bata. Hindi ito iyakin. Nang makarating sa tapat ng school ay tinulungan ulit si Manuel ng mga pasaherong makababa. Kaya rin siguro kahit maraming nang aasar sa kanyang pilay siya ay hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Marami pa rin naman ang mabubuti sa kanya at tinuturing siya sa makataong paraan. Pagkarating sa school, tumakbo agad ang anak ni Manuel. Nataranta agad siya at nagmamadali kahit paika-ika. Alam niyang excited si John Paul kaya naiintindihan niya kung tumakbo agad ito. Pero bumagal ang paglalakad niya nang makitang huminto ang anak niya. Natawa na lang siya nang paatras itong naglakad hanggang naging magkatapat na ulit sila. Dapat di ka na bumalik. Hinintay mo na lang ako dapat na makapunta sa'yo. Suhestyon niya sa bata. Sorry po, Papa. Mapapagalitan na po ako ni Mama. Sabi niya, wag raw po kayong iwanan. Hinawakan ng maliliit nitong kamay ang sa kanya. Tara na po. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Manuel. Bata pa si John Paul pero alam na nito kung paano intindihin ang mga tao sa paligid. Simpleng kasiyahan lang iyon pero buo na agad ang araw niya. Nang makapasok sa school, nanatili muna siya saglit sa labas ng classroom. Kinuhanan niya ng pictures ang anak niya. May printing shop sa tapat ng munisipyo kaya doon na lang niya ipapadevelop mamaya kapag break time na niya. Ang dami niya na! Abat nag-aaral na palang anak mo. Ang bilis ng panahon, Manuel, no? Parang nakikita lang kita dyan sa gilid. Hanggang tingin ka lang sa mga chicks. Malakas na sabi ni Edgar, ang may-ari ng printing shop. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Manahimik ka nga. Kapag yung chismis na yan nakarating sa asawa ko, lagot ako dun. Baka sa labas ako patulugin ni Telma. Silosa pa naman yun. Alam mo naman ang mga babae, kahit nakaraan na, ibabalik ng ibabalik para lang magkaroon ng away. Hanggang sa humaba ng humaba. Tumawa naman ito. Huwag kasing titingin sa mga magaganda. Yan ang napala mo sa pag-aasawa. Tingnan mo ako. Single, masaya pang buhay. Walang asawang nang bibwisit. Marami pang side chicks. Napailing na lang si Manuel. Marunong siyang maka-appreciate ng mga magagandang babae. Pero hindi sa puntong magloloko siya sa asawa. Mahal na mahal niya si Telma. Kaya kung lumingon man siya sa maraming babae, ito pa rin ang pipiliin niya.
Ang dami na nito. Parang halos araw-araw nagpapaprint ka ng pictures ng anak mo. Hindi ba napupuno yung bahay nyo? Tanong ni Edgar sa kanya. Napangiti si Manuel. Nag-ipon lang ako ng memories. Wala kasi ako niya nung bata ako kaya gusto kong gawin sa anak ko. Isa pa, hindi naman paurong ang edad ng anak natin. Lumalaki na siya at ang mga pictures na yan kahit paano. Gusto naming balikan kapag malaki na siya. Nakakatakot naman maging tatay. Sabi ni Edgar. Mabuti pa mag-asawa at anak ka na. Sinasabi ko sa'yo, iba ang buhay ng may sarili kang pamilya. O sige, dadaanan ko na lang yan mamaya ha. Magiliw na sabi niya dito. Sobrang bilis na umusad ng panahon. Kapag pinagmamasdan ni Manuel na lumalaki na ang kanyang anak sa bawat taon, minsan, hinihiling niya na lang sa Diyos na sana tumigil ang oras para hindi na siya tumanda at manatiling bata na lamang si John Paul. Pero alam naman niyang imposible iyon. Kaya ang tanging niya na lang magagawa ay sikaping palakihin ang anak niya ng maayos at bigyan ito ng buhay na hindi masyadong mahihirapan. Gayunpaman, siya man ang nagpalaki. Gaano man karami ang magagandang plano niya para dito, sa bandang huli, may mga bagay na hindi niya pa rin talaga hawak sa mga palad niya. Hello po? Ito po ba ang guardian ni John Paul de la Cruz? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Binitiwan niya muna ang hawak na map. Ako nga po. Ama niya po ako. Bakit po? May nangyari po bang masama sa anak ko? Advisor po ako ni John Paul. Pinapatawag po kayo sa guidance office. Sinabihan na po namin ang anak niyo nung nakaraang linggo pa. Pero mukhang walang balak na dalhin kayo rito para makausap namin. Kaya kami na po ang tumawag sa inyo. Imporma sa kanya nito. Kumunot ang noo niya. Bakit? Ano po bang ginawa ng anak ko? Nakipagsuntukan po sa klase. Gusto ko po kayong makausap. Graduating na po sa elementary ang anak niyo kaya baka magkaproblema kapag nagpatuloy po siyang ganito. Paliwanag pa ng teacher sa kabilang linya. Natulala na lang siya pagkatapos ng tawag. Hindi na makapag-focus si Manuel nang magpatuloy siya sa trabaho. Gusto niya agad umuwi at kumprontahin si John Paul pero pinigilan niya ang sarili. Oh, nakauwi ka na pala. Akin na yung bag mo. Salubong sa kanya ni Telma. Hinanap niya agad ang bakas ng anak niya sa loob ng bahay. Si John Paul, nakauwi na? Kauuwi ko lang din galing sa trabaho. Sa lola niya nagpaalam. Sabi ni nanay pumunta raw sa court para mag-basketball. May problema ba, Manuel? Tanong pa ng asawa niya. Napapagod siyang umupo sa sofa. Yung teacher kasi ni John Paul tumawag kanina. Pinapapunta ko ron sa school at nakipagsuntukan daw yung anak natin. Ano? Ang dami na ngang problema dumadagdag pa. Singhal ni Telma. Hinawakan niya ang kamay nito. Huwag mo munang kumprontahin. Hulihin muna natin. Matagal na pala yung pinapatawag, hindi man lang sinasabi sa atin. Napailing si Telma. Hindi niya talaga sasabihin yon dahil siya ang may kasalanan. Ako nang pupunta bukas para malaman ko. Hindi ko inaasahang makikipagsuntukan ng anak natin. Maayos naman ang grades. Wala namang bagsak. Kahit ako rin naman, nabigla ako sa mga sinabi mo. Gusto ko nang pingutin. Naiinis na sabi ni Telma. Bahagya siyang napailing at kinandong ang asawa. Halika na nga rito. Umiiral na naman yung pagiging tigre mo. Pwede naman nating pagsabihan ng anak natin. Hindi na kailangang pagbuhatan ng kamay. Ayaw kong dinadaan sa dahas ang anak natin. Hindi naman karahasan yun na tipong aabusuhin natin siya. May iba rin kasing batang hindi marunong makinig. Ang akin lang, kailangan natin siyang madisiplina at may kaunting takot sa atin yung bata na yan. Para kapag alam niyang mali ang ginagawa niya, matatakot siyang sumaway sa atin. Paliwanag naman ni Telma. Naiintindihan niya naman ang punto ng asawa niya pero ayaw niya talaga ng ganoon. Mahal na mahal niya ang anak niyang si John Paul na ultimo lamok. Ayaw niyang dumapo dito. Ang sakta niya pa kaya ito kahit pagdidisiplina lang. Hindi niya kaya iyon. Lumaki si Manuel na may mapang-abusong ama. Kaya rin siya napilay ng ganoon ay dahil sa tatay niya. Lasing ito noon at tinulak siya ng malakas sa hagdan ng bahay nila. Simula nang mangyari iyon,
Naglakas loob umalis ang nanay niya sa kanila at buhayin siya ng mag-isa. Wala siyang ideyang maging mabuting ama. Hindi naman din siya nakaranas kung ano ang pakiramdam ng isang batang may mabuting tatay. Iyon ang ayaw niyang danasin ng anak niyang si John Paul. Ayaw niyang tumulad sa tatay niya. Ngayong may anak na siya, pinangako niyang poprotektahan at aalagaan niya ito. Pagkarating ni John Paul, tahimik lang silang mag-asawa. Sa mga tingin pa lang ni Telma, alam niyang hindi ito makapagtimpi. Hinawakan niya na lang ang kamay para makapagpigil pa ito at hindi sumabog sa harap ng anak nila. Anak, kumustang school mo? Tanong niya rito. Sumagot naman si John Paul nang hindi siya tinitingnan. Ayos naman po. Sigurado ka ba? Wala kang problema? Tumawag sa akin ng advisor mo. Hanggang kailan mo itatago sa aming nakipagsuntukan ka? Malumanay niyang tanong ulit dito. Natigilan si John Paul. Napayuko ito at hindi na nagsalita. Bakit ka nakipagsuntukan sa school? Anong nangyari? Galit na tanong ni Telma. Hindi pa rin sumagot si John Paul kaya mas lalong nagalit ang asawa niya. Sumagot ka, kinakausap ka namin ng papa mo. Telma, huwag mo nang sigawan yung bata. Pinasadahan ni Telma ng mga daliri ang buhok nito. Manuel, hindi naman natin pinalaki ng ganyan yan. Bata yan pero nakakaintindi na. Nakikipagsuntukan na nga, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya pang gawin ang alam niya namang mali. Pagsabihan lang natin ng maayos, Telma. Napatayo ang asawa niya. Hindi eh. Sinasamantala niyang pagiging maluwag natin sa kanya. Binibigay naman natin ang lahat sa kanya para hindi niya maramdamang mahirap. Hindi nga tayo humihiling ng kahit na anong award sa kanya. Kahit pasang-awa ang grades, ayos lang basta nag-aaral pa din. Pero ang makapagsuntukan? Kung hindi natin yan madidisiplina, baka kung sandalin si John Paul ng pagiging ganito niya ngayon. Bumuntong hininga si Manuel. Hindi natin matatanong sa bata ng ganitong paraan kung ayaw sumagot. Bukas, pupunta na lang ako sa school. Ako nang kakausap sa guidance counselor. Si mama na lang po ang pumunta. Sa wakas, nagsalita na ang anak niya. Ano? Bakit? Maaga pa ako bukas sa trabaho, hindi ako pwede. Mas makakapunta ang papa mo sa school mo, siyang sasama sa'yo. May pagkainis sa boses ng asawa niya. Nagdadabog na tumayo si John Paul at pumunta sa kwarto nito. Kumunot ang noon ni Manuel sa naging kilos ng kanyang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nitong siya ang pumunta sa school. Hanggang sa matutulog na silang mag-asawa, hindi pa rin iyon mawala sa isip niya. Sa tingin mo, bakit ayaw ng anak nating ako ang pumunta sa school para kausapin ang advisor niya? Hindi niya na napigilang magtanong kay Telma. Yumakap sa kanyang asawa niya pagkahiga nito. Baka naman nahihiya sa'yo at nagiging pasaway na. Sa ating dalawa, mas malapit kayo sa isa't isa. Ikaw pa nga naghahatid sa kanya palagi sa school tuwing umaga, di ba? Tumigil lang nitong grade 6 na siya kasi sabi mo mas mabuting nasasanay siyang mag-isa. Para kapag high school, di na masyadong mahirapan yung anak natin. Tumango na lamang si Manuel at hinalikan sa noo ang asawa niya. Pinilit niya na lang na matulog kahit patuloy na bumabagabag sa kanya ang reaksyon ni John Paul kanina. Sandali lang, anak. Yon ang munting hiling ni Manuel sa anak niya. Maaga pa naman, hindi niya alam kung bakit nagmamadali si John Paul sa paglalakad. Gusto niyang sabay sana sila pero mas lalo lang nitong binibilisan. Kahit pagtawag niya, hindi man lang ito lumilingon. Medyo nakaramdam na siya ng kirot sa mga binti niya pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Nakahinga siya lang maluwag nang makarating sa waiting shed. Wala pang jeep, kaya maghihintay muna sila roon. May problema ka ba sa akin, anak? Tinatawag kita kanina. Imporma niya kay John Paul pero hindi ito sumagot. Kukunin niya sana ang bag nito pero lumayo ito sa kanya. Ako nang magbubuhat ng bag mo para hindi ka na mahirapan. Ayoko po. Kaya ko na po. Malaki na po ako. Masungit na sabi ng anak niya. Gusto ko lang namang...
Pinadyak nito ang mga paa. Kaya ko na nga pong sarili ko. Huwag niyo na po akong palaging i-baby. Huwag mo na po akong ihatid. Huwag mo na pong lagyan ng bimpo ang likod ko. Kaya ko na po. Umiwas siya ng tingin. Parang kulang na lang. Itulak siya nito para lang mataboy. Gusto niya lang naman sanang maglambing. Nasaktan siya sa mga salita ng anak niya pero hindi na lang siya nagsalita. Nang huminto na ang jeep, nauna na itong sumakay roon. Sa pagsakay niya, katabi sana siya ang anak niya pero umupo ito sa likod ng driver at may ibang katabi. Umupo na lang din siya sa kabilang dulo kung saan mas maluwag pa ang space. Kahit nang bumaba na sila at makarating sa school, iniwan pa rin siya sa paglalakad ng anak niya. Magandang hapon po. Kayo po ba ang ama ni John Paul? Tanong ng advisor sa kanya. Opo, ako nga po. Ngumiti naman ito. Mabuti naman po at nakarating kayo. Halina po kayo, ihahatid ko na po kayo sa guidance office para makausap niyo si Ma'am Sanchez. Paika-ikang sumunod si Manuel sa advisor. Aakayin niya na sana si John Paul pero lumayo na naman ito. Unti-unti na talagang nabubuo ang sama ng loob sa dibdib niya. Alam niyo naman po siguro kung bakit kayo nandito. May ginawa po ang anak ninyo. Sinuntok niya po yung kaklase niya. Nakausap ko na po yung magulang ng isang bata. Pinalagpas na rin naman po dahil ang anak niya naman po ang nanguna at ang may kasalanan. Pero hindi pa rin naman po tamang ginawang panununtok ni John Paul. Informa ng guidance counselor. Napatingin si Manuel sa anak niya. Nakanguso lang ito at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Bumuntong hininga siya at tumingin kay Mrs. Sanchez. Ngayon, since nakausap ko na po kayo, palalagpasin na po namin to. Sige iho, pumasok ka na sa klase mo. Sabi pa ni Ma'am Sanchez sa anak niya. Walang salitang umalis ang kanyang anak sa silid na iyon. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang anak. Gusto niyang tanungin kung anong problema pero malamig ang pagtrato nito sa kanya. Hindi niya natuloy napigilang magtanong sa guidance counselor. Alam niyo po bang dahilan kung bakit ginawa yun ni John Paul? Huminga ng malalim si Ma'am Sanchez. Tatapatin ko na po kayo. Sinuntok po ng anak ninyo ang kaklase niya dahil inaasar po siya. Pasensya na po pero ito po ang totoo. Inaasar po si John Paul na may tatay siyang pilay. Nagalit po ang anak niyo kaya nakipagsuntukan. Pasensya na po talaga. Tinuturuan po namin ng tamang asal ang mga bata pero hindi talaga maiwasang may mga ganitong sitwasyon. Okay lang po. Napalunok na sabi ni Manuel. Natulala siya habang papunta sa trabaho. Nang mga oras na yon, nalinawan siya sa mga ikinikilos ng anak niya. Napaaway ito ng dahil sa kanya. Siguro ay kinakahiya na siya ni John Paul kaya lumalayo ito kapag dumidikit na siya. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit mas gusto nitong pumunta si Telma sa school kaysa sa kanya. Tumulo ang mga luha ni Manuel habang nagtatrabaho. Simula ng araw na yon, nalaman niyang hindi na si John Paul ang dating batang aatras para lang hintayin siya. Hindi na ito ang anak niyang hahawakan ng kamay niya para lang alalayan siya. Hindi niya na matandaan kung kailan siya umiyak, pero hindi niya inaasahang dahil sa sarili niyang anak ang sunod niyang pagtangis. Pinunasan niya ang mga luha niya nang tumawag ang kanyang pinsan. Hello? Bungad niya rito. Umiiyak ito sa kabilang linya. Magpaalam ka muna dyan sa trabaho mo. Umuwi ka na. Ang nanay mo, patay na siya. Inatake sa puso. Nabitiwan ni Manuel ang cellphone niya. Inaasahan niya na iyon dahil matanda na ang kanyang ina pero masakit pa rin talaga. Malaking adjustment ang kailangan nilang gawin dahil marami rin silang nagastos sa burol at pagpapalibing nito. Bukod doon, alam niyang masakit din para kay John Paul na mawala ito. Pagkatapos ng libing, saka lang siya nagkaroon ng pagkakataon para kausapin ang anak niya. Ayaw mo na ba akong papa mo? Tanong niya rito. Umiling agad si John Paul. Mabait ka po. Huwag ka nang makikipag-away ha.
Kung inaasar ka nila, hayaan mo na lang. Huwag mo na lang patulan dahil kapag pinatulan mo sila, parang katulad ka na rin nila. Wala ka na rin pinagkaiba. Tumulo ang mga luha ng anak niya. Sorry po, hindi ko na po uulitin. Niyakap niya si John Paul. Sapat na iyon sa kanya. Kahit ano namang magawang mali nito, paulit-ulit niya pa rin itong patatawarin. Ganoon siya maging ama. Hindi alam ni Manuel kung naayos na ba ang relasyon nilang mag-ama sa pag-uusap nilang iyon. Pero alam niya rin sa sarili niyang maraming nagbago, lalong-lalo na sa anak niya. Ano ba namang klaseng report card to, John Paul? Bakit may bagsak ang grades dito? Naiinis na tanong ni Telma sa anak. Kasalanan naman po yan ng teacher ko, pinag-iinitan ako. Sumagot naman ito kahit abala sa paglalaro ng Mobile Legends sa cellphone. Oh, bakit ka dyan pumupunta? Ang tanga mo naman, umayos ka nga. Hirap mong kakampi. Napailing ang asawa niya. Ano ba namang bunganga yan? Tigilan mo na nga yan, kabastusan mo talaga eh. Pinagsasabihan kita tapos naglalaro ka lang dyan. Tigilan mo nga yan. Wait lang mama, rank na to, mamaya mo na ako tanungin. Tumayo si John Paul at pumunta sa sariling kwarto nito. Pagod na napatingin sa kanya si Telma. Minsan ang sarap ng pilipitin ng luwag sa leeg ang anak mo. Kanino ba nagmana yan? Natawan na lang si Manuel. Hayaan mo, kakausapin ko siya mamaya. Ako lang bahala, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Hindi ko na talaga maintindihan ang anak natin. Pinalaki naman natin siya ng tama at maayos. Bakit lumalaking may sungay ng ganyan? Binibigay na nga natin ang lahat ng gusto tapos may bagsak pang grado. Pag-aaral na nga lang ng mabuti ang nagagawa niyang tama. Para rin naman sa kanya to. 16 na yang si John Paul kaya dapat kahit papano mag-mature naman sana. Pakinggan muna natin siya, baka naman may rason. Sakaya lang naman ang bagsak niya. Gaya nga ng sabi niya kanina, pinag-iinitan lang siya ng teacher. Maayos pa naman siguro yan, nakalapis naman. Alam mo Manuel, hindi naman yan pag-iinitan kung wala yung ginagawang kalokohan. Hindi ko na talaga alam ang gagawin dyan, sumasakit ang ulo ko. Reklamo ni Telma. Hinatid niya na ito sa kwarto. Magpahinga ka na, ako nang bahala. Kakausapin ko na lang ang anak natin. Nang makatulog ang asawa niya ay lumabas na siya mula sa kwarto nila. Nakita niyang bukas pa ang ilaw sa kwarto ng anak. Papasok na sana siya para kausapin ito, pero nakalimutan niyang wala na nga palang malinis na uniform si John Paul. Kinuha niya agad ang mga labahin. Inaantok at pagod na rin siya pero kailangan niyang gawin iyon. Ayaw niya nang iasa ang paglalabas sa asawa niya dahil alam niyang mas nakakapagod ang trabaho nito sa factory. Ilalagay niya na sana sa palanggan ang isang uniform ni John Paul pero nakita niyang may butas iyon kaya tinahi niya pa. Pero habang tinatahi niya, inamoy niya ang uniform ng anak. Nabuhay ang inis sa dibdib niya nang maamoy ang amoy sigarilyo sa damit nito. Pagkatapos niyang maglaba, naglinis na rin siya ng mabilis sa bahay. Ilang sandali pa, lumabas ang anak niya at pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. John Paul, mag-usap muna tayo. Maupo ka rito. Seryosong sabi niya. Napakamot sa batok ang anak niya at umupo sa sofa. Kung grades ko yon, pinag-iinitan lang ako ng teacher. Tumatanda na kasi, marami ng drama sa buhay, Papa. Umigting ang panga niya. Kakausapin ko ang teacher mo bukas para maayos yung grades mo. May gusto akong itanong sa'yo. Magsabi ka ng totoo. Naninigarilyo ka ba? Hindi ako naninigarilyo. Tanggi pa nito. Napailing si Manuel. Hindi. Nilabhan ko yung uniform mo. Naaamoy ko ang amoy ng sigarilyo. Naiinis na sumandal sa backrest ng sofa si John Paul. Sa tropa ko lang yon. Dumikit lang ang amoy sa uniform ko. Sinong mga tropa yan? Lumayo ka na dyan. Kung naninigarilyo nga sila, hindi malayong matuto ka at magkaroon din ng bisyo. Sermo niya pa sa anak. Bakas ang iritasyon sa mukha nito. Bakit ako lalayo? Sila na nga lang ang tropa ko na gustong kasama ako. Kapag iniwan ko sila, sino ng mga kaibigan ko? Sila na nga lang nagtsatsaga sa akin dahil lagi nila akong inaasar na anak ako ng pulubi. Nakakahiya.
Nagpanting ang mga tenga ni Manuel. Anong sabi mo? Umiwas naman ito ng tingin. Sinasabi ng mga magulang ng kaklase ko bago ka maging janitor sa munisipyo. Pulubi ka raw sa may tulay dyan. Namamalibos lang kayo sa kalsada. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Manuel. At anong masama ron? Paano ka magiging anak ng pulubi kung may trabaho na ako ngayon at kaya ko ng tustusan ng mga pangangailangan mo? Oo, pulubi ako noon. Pulubi kami ng lola mo dahil bata pa ako noon. Hindi ko pa alam ang gagawin ko. Naglayas kami sa tatay kong inaabuso kami. Anong mali ron? Nakaraan na yon. Masama ba yun? Dapat bang ikahiya mo yun, anak? Hindi na makatingin sa kanya ng diretso si John Paul. Mapakla siyang tumawa. Sa lahat ng tao, hindi niya talaga matanggap na sa sarili niya pang anak matatanggap ang ganoong klaseng panghuhusga. Siguraduhin mo lang na hindi ka naninigarilyo. Pinagbibigyan ka namin ng mama mo. Hindi kami naghihigpit sa'yo. Sa oras na malaman kung sumusuway ka, kukunin ko yung cellphone mo. Magalit ka na. Wala akong pakialam. Parusa mo yun kapag naging pasaway ka. Masama ang loob na pumasok si Manuel sa kwarto nilang mag-asawa. Ni minsan, hindi niya sinabi kay Telma ang mga hinanakit niya sa anak nilang si John Paul. Ayaw niya na rin mamroblema pa ito. Pero ng mga oras na yon, gustong gusto niya nang magsumbong. Gusto niyang sabihin sa asawa ang lahat ng nararamdaman niya. Ang dating malinaw na direksyon na pagiging mabuting ama, hindi niya na kayang makita pa. Gayunpaman, kahit ilang beses niyang sabihin gusto niyang maghigpit, nakita niya na lang ang sarili niyang bumibili ng bagong sapatos na pang basketball para kay John Paul. Na kahit ito ang may kasalanan, siya pa rin ang magpapakumbaba. Wala talagang magulang na matitiis ang isang anak. Akin po ito, Papa? Nakangiting tanong nito nang lumabas mula sa kwarto dala ang mga bagong sapatos. Oo, advance gift ko sa'yo sa birthday mo. Nakita ko yan sa gallery ng cellphone mo. Pasensya ka na, hindi yan original. Imitation lang yan pero class A naman. Maganda na rin ang quality, sabi ng binilhan ko. Yumakap sa kanyang anak niya. Napangiti na lang siya nang makitang sinukat na nito iyon. Kumilos pa ito sa sala na parang naglalaro na talaga ng basketball. Ang ganda ng mga sapatos, Papa. Dagdag pogi points na to. Panghatak ng chicks. Nakangising sabi pa ni John Paul. Pumasok na sa bahay nila si Telma na kararating lang galing sa trabaho. Anong chicks-chicks yung naririnig ko? Ikaw Naku, akala mo ba hindi ko naririnig na kabi-kabila yung girlfriend mo? Kapag ikaw nakabuntis, sinasabi ko sa'yo palalayasin talaga kita. Mama, ang OA, hindi naman ako makakabuntis, saka marunong naman akong gumamit ng protection. Joke lang po. Tumakbo na agad ang anak nila nang babatuhin na ng sapatos ni Telma. Natawa na lang si Manuel at lumapit sa asawa niya. Hayaan mo na yon, alam niya naman ang tama at mali. Kahit pa, iba ng mga kabataan ngayon, masyadong mapupusok. Kahit sabihin natin lalaki pang anak natin, malaking problema pa rin kapag nakabuntis yung magaling mong anak. Singhal ni Telma. Bakit kapag hindi magandang katangian, lagi mong sinasabing anak ko lang? Tumaas ang isang kilay ni Telma. Aba syempre, mana sa'yo. Pilyo ka rin eh. Napahalakhak na lang si Manuel. Kiniliti niya ang asawa niya at halik-halikan sa leeg. Nagbago man ang panahon, tumanda man sila ng ilang taon. Hindi pa rin nagbabago ang pagsasama nila. Mag-away man sila, nandun pa rin ang dating tamis ng kanilang pagmamahalan. Kahit ginawa na ni Manuel ang lahat para sa anak niya, gagawa at gagawa pa rin pala si John Paul ng maling mga desisyon. Tao po! Tao po! Paika-ikang naglakad si Manuel palabas. Nang buksan niya ang gate ay sumalubong sa kanyang isang dalagitang umiiyak at may dalang isang malaking bag. Pasensya na po. Nandyan po ba si John Paul? Halos hindi na makahingang tanong sa kanya nito. Wala siya. Kami lang asawa ko nandito. Wala si John Paul, nasa basketball court naglalaro. Halika, pumasok ka muna, iha. Binuksan niya naman ang gate. Nang makapasok ito, tinanong agad siya ni Telma.
Sinong tao, Manuel? Hindi ko alam, hinahanap si John Paul eh. Ito nga, kasama ko ngayon. Maupo ka muna, Iha. Salamat po. Anong pangalan mo, Neng? Bakit mo hinahanap ang anak namin? Bumaba ang tingin ng kanyang asawa sa bag na dala ng bisita. Saka, bakit may dala kang gamit? Ako po si Joy. Girlfriend po ako ni John Paul at pinalayas po ako sa amin. Nalaman po kasi nilang buntis po ako. Sumabog na sa pag-iyak ang dalagita. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Telma sa kanapatingin sa kanya. Maging si Manuel, gulat na gulat din. Hindi niya inaasahang sa edad na 16, magiging ama na si John Paul. Marami pa silang pangarap na mag-asawa para sa anak nila, pero parang gumuho ang lahat ng iyon sa harap nila sa balitang hatid ni Joy. Pinunasan nito ang mga luha. Alam po niyang buntis ako. Sinabi ko po sa kanya pero ayaw niya po kong panagutan. Pinalayas po ko sa amin. Sorry po kung pumunta po ako dito. Pero wala na po akong alam na pwede ko pang puntahan. Sinapo ni Telma ang ulo at bahagyang nahilo. Lumapit naman agad si Manuel sa asawa para alalayan ito. Siguradong sumama ang pakiramdam nito dahil sa narinig. Dito ka muna, Iha. Hihintayin natin si John Paul. Mas magandang mag-usap tayo ng magkakaharap. Pakalmahin mo na rin yung sarili mo at baka makasama pa sa bata yan kung ganyan kang kaemosyonal. Habang nagpapahinga si Telma, tinawagan niya ang anak niya para makauwi agad. Nakangiti pa itong umuwi pero naglaho iyon nang makita ang bisita nila. Nabitiwan pa nito ang bolang hawak. Joy, usal nito. Yumuko ang dalagita at mas lalo pang lumubog sa pagtangis. Tumayo naman si Telma at pinaghahampas si John Paul. Bakit nagawa mo sa amin to? Hindi kami nagkulang ng paalala sa'yo. Binigay namin ang lahat ng gusto mo tapos ito lang ang igaganti mo. Napapikit si Manuel nang makita niyang bumuhos na ang luha ni Telma. Galit na galit din siya pero pilit niyang pinigilan ang sarili niyang saktan ng anak nila. Lalo pa at nakikita niya ang pagsisisi sa mga mata ni John Paul. Sinuntok ni Telma ang dibdib nito. 16 ka pa lang. Paano mo bubuhay ng mag-ina mo? Ha? At anong balak mo? Takbuhan sina Joy at ang anak mo? Kung hindi pa pumunta yan dito, hindi pa namin malalamang nakabuntis ka. Hindi po ako handa, Mama. Tumulo na rin ang mga luha ni John Paul. Sana inisip mo yan bago ka naging mapusok. Anong mangyayari sa inyo? Ang bata nyo pa para maging magulang. Kahit nga yung utak mo puro paglalaro pa ng basketball. Sana inisip nyo yung magiging resulta ng mga ginawa nyo. Kung may maghihirap man sa lahat ng desisyon ninyo, hindi kayo ang lubos na maaapektuhan kundi ang anak ninyo. Sigaw ni Telma sa mga ito. Nilapitan ni Manuel ang asawa niya para alalayan ito. Sobra itong nasasaktan kaya kailangan niyang maging matatag para dito. Humarap si Manuel sa anak niya. Harapin mo ang problema mo, John Paul. Nakabuntis ka kaya hindi mo pwedeng talikuran na lang basta ang responsibilidad mo. Sa kwarto mo patulugin si Joy. Bukas na lang tayo mag-usap para makapagpahinga at mas kalmado ng lahat. Kinuha ng kanilang anak ang gamit ni Joy at dinala ito sa kwarto. Tumingin naman siya sa dalagita at tumango. Samantala, pumunta na silang mag-asawa sa silid nila. Kahit nakahiga na sila, hindi pa rin sila makatulog. Magkaharap lang silang mag-asawa at iniisip pa rin ang nangyari sa nag-iisang anak na mayroon sila. Tumulo na naman ang mga luha ni Telma. Masama ba tayong mga magulang? Hindi naman tayo nagkulang Pinunasan niya ang mga pumatak nitong luha. Hindi naman dahil naging ganoon ang anak natin ay masama na tayong mga magulang. Tingnan mo ako. Hindi naman naging magulang sa akin ang tatay ko. Marami siyang pagkukulang pero naging ganito pa rin ako. Kung ano man ang mga nangyari kay John Paul ngayon, desisyon niya yon at may mga bagay talaga sa buhay niyang hindi natin hawak. Anong gagawin natin? Papaano na? Nang hihinang tanong ni Telma.
Nasa kanila ang huling desisyon pero umalalay tayo sa kanila hanggang kaya natin. Dahil iyon lang sa ngayon ang magagawa natin bilang magulang. Niyakap niya si Telma. Matanda na sila. Ayaw niyang sumama pa ang ganoon ang loob ng asawa niya. Katulad ng napag-usapan, umalalay lang talaga sila sa mga bata. Natuwa naman siya dahil kahit papaano, gusto pa rin namang mag-aral ng anak niya. Yun nga lang, ang landas na akala niyang mabuti para sa anak niya ay parang ginagawa na naman itong paraan para tumakas. Nag-aaral ka pa ba? O gusto mo lang kaming takasan ng anak mo at magbuhay binata pa rin? Nakikita ko ang dami mong nililigawan dyan. Pumaporma ka kung kani-kanino na parang hindi mo ko nabuntis. Bakit ka ganyan? Buliyaw ni Joy dito. Kauuwi lang ni Manuel galing trabaho at hindi niya inaasahang maririnig niya ang pag-aaway ng dalawa sa kwarto ng kanyang anak. Nahimigan niya ang inis sa boses ni John Paul. Ano naman? Bakit? Binata ako. Dapat ine-enjoy kong buhay ko, ang kabataan ko at ang high school life ko. Pero pinikot mo ko. Pumunta ka pa talaga dito at sinabi sa mga magulang ko para ma-corner mo ako? Kung hindi ko to ginawa, baka patay na kaming mag-ina. Kung di ako nagpaloko sa'yo, sana hindi mangyayari to. Kung hindi pa ako lumapit sa mga magulang mo, baka nagpalaglag ko na tong anak natin. Sigaw pa ulit ni Joy. Hindi na napigilan ni Manuel ang sumabat. Ano? May balak kang ipalaglag ang bata? Bakas ang gulat sa mukha ni John Paul. Papa, anong klaseng tao ka? Talaga? Ipapalaglag mo ang anak mo? Kaya mo yon? Tanong niya rito. Hindi nakasagot ang binata. Halatang guilty ito at walang salitang umalis si John Paul. Nasagi pa siya kaya napaupo siya sa sahig. Gulat na gulat naman si Joy at inalalayan siyang tumayo. Ayos lang po ba kayo? Pasensya na po. Ayos lang. Huwag kang humingi ng pasensya. Wala ka namang ginawang mali. Sanay na rin ako sa batang yun. Simula nang umalis ang anak nila, hindi na ito bumalik pa. Nag-aalala na silang lahat. Kahit ilang beses na nilang tinawagan ay hindi pa rin ito sinasagot. Napagdesisyonan niyang lumabas para hanapin ito. San ka pupunta, Manuel? Gabi na, nag-aalalang sabi ni Telma. Hindi rin ako mapakali. Hanapin ko muna si John Paul. Dito ka na lang. Maiwan ka kay Joy para may kasama. Kahit gabing-gabi na, hinanap niya ito sa mga posible nitong puntahan. Hindi naman siya nabigong mahanap si John Paul. Yun nga lang, nadatnan niyang naninigarilyo at nakikipag-inuman sa mga kaibigan. May nakakandong pang babae, kaya mas lalo lang ng galaiti ang kalooban niya. John Paul! Sigaw niya rito. Papa! Kailanman, hindi hinangad ni Manuel ang mapagbuhatan ng kamay ang anak niya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi niya na mapigilang suntukin ang anak niya. Napasigaw naman ang mga kasama nito at umalis sa tabi nilang mag-ama. Kailan ka ba magigising? Hanggang kailan mo tatakasan ang mga responsibilidad mo? Hindi ka na natuto. Sigaw niya pa ulit. Umiling si John Paul. Hindi pa nga ako handa, Papa. Sinuntok niya ito ulit. Yan bang sasabihin mo sa anak mo? Gumawa ka ng maling desisyon kaya harapin mo ang lahat ng yun. Bata ka pa. Alam naming hindi mo kaya pero handa naman kaming umalalay. Huwag ka lang maging ganito. Respetuhin mo si Joy at ang anak ninyo. Nang tumulo ang mga luha ni John Paul ay nagmamadali itong umalis sa harap niya. Kahit pa ika-ika, sinundan niya ito. Kailangan ng matuto ng anak niya. Pero bago pa niya masundan ito, sumalpok na sa katawan niya ang isang sasakyan. Papa! Malakas na sigaw ng anak niya. Bago siya tuluyang mawala ng malay, nakita niyang tumakbo papalapit sa kanyang lalaki. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi, kasabay ng pagpatak ng isang butil ng luha. Bigla niyang naalala ang lahat. Parang bumalik lahat sa kanya simula nang ipinanganak ni Telma si John Paul. Kung papaanong umatras ang bata para lang masabayan siya at hawakan ng kamay niya.
Nagising na lang siyang nasa ospital. Bumungad sa kanyang mag-ina niyang sobrang nag-aalala. Iyak nang iyak si John Paul at sinisisi ang sarili. Pero sa halip na magalit, niyakap niya lang ito ng mahigpit. "Tahan na, hindi mo rin naman ginusto ang nangyari." Marahan niyang sabi dito. Dahil sa aksidenteng iyon ay tuluyan na siyang nalumpo. Hindi na siya makalakad at nakaupo na lamang sa wheelchair. May pag-asa pa naman siyang makapaglakad pero naisip niyang huwag na lang magpa-therapy para makatipid. Matanda na rin naman siya at may kaunting ipon naman para matulungan ang asawa niyang suportahan pa rin si John Paul. Tumikhim ang anak nila habang kumakain sila ng hapunan. "Alam ko pong nakakahiya pero sana po matulungan niyo pong maitaguyod ang mag-ina ko. Gusto ko pong mag-aral. Pangako po, aayusin ko na po talaga. Gusto ko po kayong bigyan ng magandang buhay." Nagkatinginan ang mag-asawa. Napangiti si Manuel. Mukhang unti-unti nang natututo sa buhay ang anak nila. Ginawa nila kung anong gustong mangyari nito. Nanganak na rin naman si Joy at naging katulong silang mag-asawa sa pag-aalaga ng kanilang apo. "Ayaw ko ng lola lang apo. Gusto ko lola mama, tapos kay Manuel, lolo papa." Mabagal na sabi ni Telma sa 2 taong gulang na si Hailey. Tumawa si Manuel. "Ang haba naman ng gusto mo, bata pa yan. Babagsak pa rin siya sa pagtawag ng lolo at lola." Sinamaan siya ng tingin nito. "Manahimik ka nga, panira ka talaga kahit kailan. Huwag kang tatabi sa akin, bahala ka sa buhay mo." Napailing na lang si Manuel. Ngayong tumatanda na sila, mas madali na silang magtampo kahit sa maliliit na bagay. Nang sumapit na ang kolehiyo para kay John Paul, hindi niya inaasahang kukuha ito ng nursing. Nag-aral itong mabuti, nakagraduate at nakapasa sa licensure exam. "Hindi pa rin ako makapaniwalang may anak na akong nurse, pero heto tayo at nagiinuman." Natatawang sabi ni Manuel at uminom ng alak. Ngumiti naman si John Paul. "Malayo pa pero marami na rin naman akong naaabot. Salamat po sa inyo ni nanay sa pag-alalay sa mag-ina ko. Kung hindi nyo pa ako sinuntok ng gabing yon, hindi pa ako magigising sa mga kalokohan ko. Ang mahalaga anak, natuto ka. Sapat na sa akin yun." Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ng kanyang anak. "Sorry po sa lahat ng ginawa ko sa inyo, Papa. Kinakahiya ko kayo nung bata pa ako, makitid pang utak ko. Ngayon ko lang po napagtantong sobrang swerte kung kayo ang naging tatay ko, na kung bibigyan man ako ng pangalawang buhay, ikaw pa rin ang gusto kong tatay, Papa. At ikaw pa rin ang gusto kong anak. Kayo pa rin ang nanay mo ang gusto kong maging pamilya." Napangiting wika ni Manuel. Sabay nilang tinanaw ang kalangitang may mga bituin sa langit. Hindi perpekto ang relasyon nilang mag-ama, pero masama man o magandang pangyayari, lahat ng iyon pinapahalagahan nilang dalawa. Ama na rin ang kanyang anak, kaya kahit papaano ay naiintindihan na rin siya nito. Sa pagkakataong iyon, naging sigurado na si Manuel sa isang bagay, na hindi siya nabigong maging mabuting ama sa kanyang anak na si John Paul. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.